ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano at ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Kapatid Eli, happy PBB po. Salamat po sa Diyos at kami po ay ngayon po, ako po si Candido JR Makalalad po, lokal po ng Balayan. Sa ngayon po, kapatid Eli, kami po sa lokal ng Balayan ay nagpapasalamat po sa ika-20 taon po sa awat tulong po ng Diyos ay nagpapasalamat sa Diyos po. Ngayon po, kami po ay sa ngayon po ay nagkakaisa po na nagpasalamat po mga kapatid. Ngayon po sinama ko po yung aking magulang bilang bisita po namin sa pagpapasalamat po kapatid. Gusto ko pong may ilan po lang isang katanungan na gusto ko po na kayo po ang makasagot po kapatid Eli. Magandang tanghali po, Brother Eli. Ang anak ko po sa kakatod ng pagpapaliwanag niya kanina ay po sa inyong membro na ako po ang senior, si Ann Junior. At yung amin pong Candido Makalalad ay lasa po, anak po nito, kasama ng sa sumasayaw at tumawa niya. Ako po ay inimbitahan niya at ako ay alam niya na nag-aaral din, mahilig ako mag-aral ng salita ng Biblia dahil ako po ay nagkasakit noon at nang mapatigil ang aking mga negosyo ay napilitan akong magbasa na lang ng banal na kasulatan. At sa awa ng Diyos po ay nahingi ko naman sa Panginoon at napilitan akong magsiyasat sa Biblia at yun lang po ang aklat kong pinaniniwalaan. So, nung una po yung aklat ni Rizal ang aking pinaniniwalaan, ngayon po, nung napatunayan ko po na ang lahat ng propesiya dito ay nangyayari. Ang aking pong itatanong, Brother Eli, ay dahil sa pag-isiyasat ko, nung ako nagbabasa, ay dumating po ako sa punto ng talata sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan, yung pong may babae sa banal na kasulatan. Lagi po ang lalaki ang laging nakakilala sa ating banal na kasulatan. Katulad po sa Galatians 4:26, ang nakita ko po yung talata doon na matagal ko nang sinisiyasat na sa iba't ibang pong sekta ng reliyon kahit sa born again sa Iglesia ni Cristo, kaya wala po akong sinamahan, ay talaga nagsisiyasat ako. Dati po akong Katoliko, pero umalis po ako nung mabasa ko ang Biblia at sinunod ko po talaga kung anong nakita ko sa banal na kasulatan. Nakita ko po ito sa Galatians 4:26 na yung talinghaga po tungkol sa asawa ni Abraham na si Agar at si Sarah. Si Agar po ang talinghaga ang kumakatawan sa Jerusalem ngayon na alipin. At si Sarah po ang sumisimbolo sa Jerusalem sa langit na ang sabi po ni Apostol Pablo
ay siya ang ating ina. Sa English, kakandin pong sinasat sa English sa English translation, sinabi rin nga po doon na she is our mother. Our mother. At doon sa King James Version, she is our mother of all of us. Yun ang, pasensya na po kayo, medyo na, wala ako, papagod eh. Medyo na edad na rin eh. Ngayon, nung ako po yung nagsisiyasat din sa Genesis 1:26, nakita ko po yung salita doon nang sabihin ng Panginoon na likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. At nakita ko po doon na nagsasalita, hindi nga po natin nakikita ang Diyos, ay nagsabi na likhain natin ang tao ayon sa larawan, at ang nakita po natin ay babae at lalaki. Kaya ngayon po ay nagsisiyasat ako maigi na meron tayong ina sa langit, yung Jerusalem. Gusto ko pong maunawaan sa inyo kung ano po yung inyong sabi tungkol sa bagay na yun. Dahil doon po sa English version, sa Aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 18, she is the tree of life. Ginamit po yung salitang she in her na tumutukoy din sa babae. At kaya nga po ako'y masyadong naglinaw kahit ano pong sekta ng reliyon na aking napapagtanungan, hindi rin po nila mailinaw sa akin. Puro parang sinasabi lang nila ay palinaga. Kaya po, nakita ko po na kayo lamang ang maaaring makapagpaliwanag sa akin ng malinaw. Salamat po sa inyong pagdalo, kapatid. Unang-una, yung pong gusto kong liwanagin sa inyo, yung salitang, yung salitang she and her. Ginamitan ng feminine pronoun yung karunungan. Yun po ay dahil sa ang karunungan ay inanimate object. Wala siyang gender. Wala siyang fixed gender, kaya pwedeng gamitan ng it, pero pwedeng gamitan ng she at her, pero never nagagamitan siya ng he. Bakit po? Eto po, pakinggan nyo kapatid, ang karunungan po na sinasabi sa Biblia, yung karunungan ng Diyos. Wala naman pong ibang karunungan na itinuturo ang Biblia, kundi ang karunungan ng Diyos. 2:6 ng unang Korinto. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay bising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ayan, kaya nagsasalita si Pablo, dalawang karunungan ang sinasabi niya. Karunungan ng Diyos at karunungan ng sanlibutang ito. Sabi niya sa mga miyembro sa unang iglesia, nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito o ng mga may kapangyarihan sanlibutang ito, sapagkat ang mga ito nauuwi sa wala. Hindi yun ang karunungan sinasabi namin. Kundi, sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungang itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan. Meron na palang karunungan na tinutukoy si Pablo na nasa hiwaga na itinalaga na ng Diyos bago pa nilalang ang mga sanlibutan. Aling karunungan nyo na ang tawag ni Pablo ay karunungan ng Diyos? Basahin natin yung 8:12 ng Kawikaan. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan, at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita,
Diyan sa talata, mismo ang karunungan ng nagsasalita. Akong karunungan, tumatahan ako sa kabaitan. Aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. Sa 20, tumuloy ka sa 22, Sis Luz. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Yun pala, bago pa nilalangan sa libutan, yung sabi ni Pablo, karunungan na bago pa nilalangan sa libutan, itinalaga na ng Diyos, yan mismo yon yung karunungang nagsasalita na akong karunungan tumatahan sa kabaitan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw. Mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Ando na yung karunungan na yun. Bago nalikha ang lupa. Tapos, dun sa 24, ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan, ng kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Ang karunungan na nagsasalita, matanda pa pala siya sa langit. Nang itatag ng Diyos ang langit, nandun ako. Di niya pa nililikha ang lupa, nandun ako. Sabi niya, sino ang karunungan na yan? Yan ang karunungan ng Diyos. Na nung araw, ang ginagamit sa kanya na pronoun ay she and her. Basahin natin yung 3 ng Kawikaan. 3:13. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ayan, sa Englishin mo, Sis Lu. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Sa 18. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. Ang tinutukoy dito, yung karunungan. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. Alam niyo, kapatid na Candido, no? Dito naliligaw ang iglesia ni Manalo, She, kaya di babae yan. Hindi nila alam yung rule of grammar na pagka-inanimate object at hindi definite ang gender, ginagamitan niya ng she madalas. Parang Pilipinas. Bansa yan no? Kung tawagin nga bansang Pilipinas, motherland. Pero merong English term na fatherland, no? Pero ang Pilipinas, pagka ginagamitan na ng article o ng pronoun, ang ginagamit feminine she. Huh? Ganun sa kaso ng maraming mga objects na hindi lalaki, hindi babae, ayon sa grammar, nag-rule ng grammar, ginagamitan ng pronoun na she or her. Para rin yung nasa Mateo 16:18. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kung babasahin natin sa Grego, ang sabi dun sa Grego, sa ibabaw nitong Petra. Sa ibabaw ng Petra. Ano po yun Feminine yun yung Petra. Sa ibabaw ng batong ito, sa ibabaw ng Petra, yung ginamit na salitang Petra, lagay mo sa Greek, ang Dictionary of Greek Biblical Terms. Ito po yan, G47.3, Petra. Feminine of the same as G4074, a mass of rock. Literally,
Yang Petra, yan ang pinagtayuan ng iglesia. Petra, feminine yan eh. Pero sino yan? Yung pinagtayuan ng iglesia, yung batong pinagtayuan ng iglesia. Nasa original Greek, Petra. Kaya kung gagamitan mo yan ng pronoun, gagamitan mo rin ng she at saka her. Kasi Petra nga eh, feminine nga eh, bato eh. No? Sino ba yung bato na pinagtayuan ng iglesia? 3:11 ng unang Korinto. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Ang saligan palang bato ng iglesia, si Kristo. Yun ang Petra, yung bato. Basahin natin ang 4 ng Gawa sa paliwanag naman ni San Pedro. Palastasin ninyong lahat at ang buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Kaya si Kristo pala yun yung bato. So yung bato na pinagtayuan ng iglesia, si Kristo, Petra. Sa original na Greek, feminine yun. Para rin yung sa Hebrew, ang tawag sa karunungan ay, sa Greek ay Sophia. Sa Hebrew naman, ang tawag sa karunungan, pakilagay mo nga yung karunungan, kapatid na Mel. Lagay natin sa Hebrew po. Ayan. Pokmau. 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 Ayan. Sa Hebrew, Pokmau. Sa Greek, Sophia. At palibasa, Sophia, ano yan eh, feminine gender yan eh. No? Kaya nga, ina-apply nila yan, pagka nilalagyan na nila ng pronoun, ginagawa nila she at saka he. Pero hindi tayo makakatutol. Yung Petra na feminine, si Kristo yon. Yung karunungan ng Diyos, sino yun? Basahin natin ang 11 ng Lucas. Yan mo po, kapatid na Candido. 11:49. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. Yung palang karunungan ng Diyos na nagsasalita doon sa kawikaan na bago nila lang ang lupa, nung ginagawa ang langit, nandun ako, akong karunungan tumataan sa kabaitan, etc. Yung pala, sabi ng mga apostol, yun din pala ang karunungan ng Diyos na nagsugo ng mga propeta at mga apostol. Pinasabi ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila, propeta at saka mga apostol. Sino ba yun? Sino ba nagsugo ng mga apostol? Basahin nga natin yung 11 ng Mateo kung sino yung karunungan ng Diyos na nagsugo ng mga apostol saka ng mga propeta. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Pinalapit niya yung mga 12 alagad sa kanya, binigyan ng kapamahalaan. Tapos, dun sa isang talata, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus. Sabi, ang 12 ito sinugo ni Jesus. Ilagay mo yung talata, kapatid na Mel. Okay natin, 12. Ito po, G5. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus
at sila'y pinagbilinan na Doon sa Gisdos. Gisdos. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang una ay si Simon. Ito, una si Simon, si Andres. Tapos, pagdating sa 5, Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus. sino nagsugo doon sa 12? Jesus. Si Jesus po. Ayon sa 11:49 ng Lucas, basahin mo nga uli. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Sino nagsugo ng mga apostol, Sis Luz? Ang karunungan po ng Diyos. Sino yung karunungan ng Diyos na nagsugo ng apostol at propeta? Si Kristo po yun. Si Jesus yun. No? Opo. Anong katunayang siya nga yung karunungan ng Diyos? Siya yun, si Kristo. 1:24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos si Kristo. Bakit si? Kasi hindi pa nagkakatawang tao inanimate pa yun Wala pang fixed gender Karunungan nga wisdom Sophia kokmay sa Hebrew. Kaya, ang ginagamit doon na article, kung hindi pa nagkakatawang tao, hindi pa naman namamanifest, babae siya sa kalagayang karunungan. Pero nung magkatawang tao, si Kristo yung karunungan na yon. Kaya nga sabi ni Pablo sa unang Korinto, nagsasalita kami ng karunungan, hindi ng karunungan ng sanlibutan ito, nauuwi lang yan sa wala. Sinasalita namin ng karunungan ng Diyos na hiwaga. Doon sa 8, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutan ito, di nila nakilala yung karunungan na yon. Kapag katong nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus. Sino yung pinako sa krus? Yun nga yung karunungan Na sa Old Testament times, ay tumatayong siya ang karunungan ng Diyos. Kaya ginagamitan ng she at saka her. Pero it doesn't necessarily follow na babae siya. Siya nga si Kristo Ang representasyon ng kabuuan ng karunungan ng Diyos, si Kristo yon. Kapatid, ginamitan man siya ng she or her, it doesn't imply that really na babae siya. Ano ang punto ko po, kapatid na kandido? Meron tayong ina, no? Sabi ni Pablo sa allegory, doon sa 4:22 hanggang 26 ng Galacia, nasusulat, nagkaanak si Abraham, nagkaanak ng dalawa, isa sa babaeng alipin, isa sa babaeng malaya. Ang mga anak sa alipin, pinanganak ayon sa laman. Ang anak sa malaya, pinanganak ayon sa pangako. Si Isaac at saka si Ismael. Kaya yung mga babae naman, ang mga bagay na ito may lamang talinghaga. Ang babaeng ito, yung dalawang tipan. Ang isang tipan galing sa Sinai. Itong Sinai na ito ang katulad ni Agar na nanganak ng mga anak sa pagkaalipin. Na katulad ng Jerusalem ngayon, ito yung Agar na bundok ng Sinai sa Arabia. Na katulad ng Jerusalem ngayon doon sa lupa, Jerusalem sa Middle East. Sapagkat ang Jerusalem noong panahon ni Pablo, naging alipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit, meron na ikang Jerusalem na nasa itaas ay malaya. Yun ang simbolo ni Sarah na siyang ina natin. Ang punto diyan, kapatid na kandido, pagtiyagaan mo pong intindihin, ang nanganganak, ang babae na nanganganak, tipan. Ang tinutukoy diyan, hindi literal na babae, kundi tipan. Ang sabi ni Pablo doon sa 4 ng 23,
ito'y may lamang talinghaga, 24. Ang mga babaeng ito, yung dalawa, isang alipin, isang malaya, isang si Sara na malaya, isang si Agar na alipin, alila ni Sara. Ang dalawang babaeng ito, dalawang tipan. Yung tipan, yun ang nanganganak. Yung isang tipan, nasa bundok ng Sinai, ang ipinanganak, anak ng pagkaalipin. Kaya nga, ibinigay yun sa mga Israelita na naalipin sa Ehipto. Yun ang larawan ng tipan na ibinigay sa bundok ng Sinai na naalipin sa ng mga Ehipsyo, yung pinagbigyan. Yun ang tipang nanganak sa kanila sa mga Israelita. Yun ang tipang nanganak sa Israelita. Ngayon, sa panahong Kristiyano, sabi ni Pablo, meron namang isa pa yung nasa yung Jerusalem sa taas. Tipan din yun. Na yun ang ina natin. Kaya may nanganganak naman sa Kristiyano na simbolo ng isang babae, pero hindi literal na babae. Yun ay tipan, covenant. At yun ang bagong tipan. Yung bagong tipan, galing yun sa itaas, sa Jerusalem sa itaas. Kasi may kaharian po ang Diyos sa itaas. At yung kaharian niya, yun yung Jerusalem sa itaas. Nandoon ang paghahari ng Diyos. Doon niya dadalhin ang maliligtas. Yung Jerusalem sa taas, doon ang galing yung tipan para sa Kristiyano na siyang ina natin. Ang ina natin, hindi yung Jerusalem mismo, kundi yung tipan na nanggaling doon. Ang tinutukoy kasi ni Pablo doon sa talinghaga sa Galacia, babaeng pinanggalingan ng tipan. Basahin natin uli ang 23, ano? Gayunman, ang mga anak na sa alipin, ipinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang bagay na ito may lamang kalinghaga sapagkat ang mga babaeng ito'y dalawang tipan. Yung babae, yun ang tipan na nanganganak. Yung tipan ang galing sa Sinai na representasyon ni Agar na alipin ni Sara o alila ni Sara, yun ang nanganak, yung tipan na yun ng anak ng pagkaalipin. Na yun nga yung mga galing sa Israel, na mga Israel galing sa Ehipto na mga naalipin ng 400 taon. Ngayon, ang ipapanganak naman ng tipa na galing sa Jerusalem sa itaas, manganganak naman yon ng mga Kristiyano. Yung unang anak, mga Israelita. Yung pangalawang anak, mga Kristiyano. Kaya sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, ang Jerusalem sa taas, siyang ina natin. Alin ang tinutukoy niyang ina natin? Yung tipan na nanganak sa atin. Kaya may dalawang tipan. Matandang tipan, bagong tipan. Yang bagong tipan, yan ngayon ang nanganganak ng mga Kristiyano. Paano nanganganak ang tipan? Salita ng Diyos kasi yan eh. Ang mga tipan, salita ng Diyos yan. Yung tipan sa Israel, salita ng Diyos yun. Yung tipan sa Kristiyano, salita ng Diyos yun. Unang Pedro 22. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Yung salita ng Diyos ang nanganganak eh. Yung tipan, salita ng Diyos yun eh. Ipinanganak kayong muli, sabi sa mga Kristiyano nung una, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya yung tipan na salita ng Diyos, nanganganak yun. Yun ang ina natin. Hindi po babae yan, kapatid na literal. Tipan yan na ina ng Kristyanismo. Kaya tayo, iba ang ating nanay. Ang mga Israelita, ang nanay nila si Agar. Simbolo ng bundok Sinai
kung saan nila tinanggap yung tipan. Ang atin namang nanay sa mga Kristiyano, si Sarah, babaeng malaya, kasi ang kautusan o tipan na ibinigay sa Kristiyano, kautusan ng kalayaan. Bakit po? Basahin natin ang Santiago 1:25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at Ang nananatili. sakdal na kautusan ng kalayaan, yan yung kautusan ni Kristo. May kalayaan ka. Hindi kagaya nung kautusan ni Moises ng unang panahon, yung unang tipan. Pag hindi mo sinunod, ay papatayin ka, babatuhin ka. Kaya sa ayaw mo at sa gusto, susundin mo. Naniniwala ka o hindi, susunod ka. Pag hindi ka nangili ng sabat, babatuhin ka pag nakita ka di nangingiling. Pag nagnakaw ka, babatuhin ka. Yun yung tipan sa mga alipin. At ang kanilang klase ng paglilingkod, parang mga alipin sila. Hindi sila makakatutol. Pag hindi ka sumunod, patay ka. Kay Kristo, hindi. Ang trato ng Diyos sa Kristiyano, bilang mga anak, malaya. Pwede kang sumunod, pwede kang hindi. Kung gusto mong maligtas, sumunod ka. Pero kung ayaw mo, hindi ka sumasampalataya, hindi ka babatuhin. Paghihintay ka lang ng paghukom. Pero, tipan niya ng kalayaan, kautusan niya ng kalayaan, yan tipan ni Kristo. Ang tawag ng mga apostol, 2 Korinto 3:6, Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. ang tinatawag na tipan sa Kristiyano, yung bagong tipan, the New Testament, yan nga yung aral na galing sa itaas. Yan yung ebanghelyo. Galing po sa taas yan, daladala ni Kristo sa lupa. Aral yan ng kaharian ng Diyos sa langit. Kaya sabi niya, nung nangangaral na siya sa lupa, dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ang pinanggalingan ng aral ni Kristo, yung langit, yung Jerusalem na nasa taas, yun ang dinala niya sa lupa. Ipinangaral niya ngayon dito sa lupa para masunod yung kalooban ng Diyos sa langit, masunod sa lupa. Yun yung aral ng Ebanghelyo na kaharian ng Diyos. 1:14 ng Marcos, Islo. Pagkatapos ng madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Yun. Pagkadakip na pagkakaral ng ebanghelyo na sinasabi, naganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos, magsisi na kayo, sumampalataya kayo sa ebanghelyo. Kasi yung ebanghelyo, yun yung tipa na galing sa langit, dala ni Kristo, siya ang unang nangaral nun sa lupa, pagkatapos ni Juan. Yun po ang tipa na galing sa langit, yung aral ng ebanghelyo. Yun namang tipa na galing sa Sinai, yun naman yung 10 utos na ibinigay sa bundok ng Sinai para sa mga alipin na naalipin sa Egypto. Ewan ko, kapatid na Candido, kung naintindihan niyo po, ibig ko sabihin, lang, wala po tayong maraming oras. Sana makadalo po kayo ulit. Hello. Salamat po, Brother Eli. Ang lahat po ng sinabi niyong ngayon ay tanggap ko pong lahat at yan po ay talagang nakita ko po yan noon. Nakita ko na rin po yan noon at ako po ay nagsiyasat pa rin kaya gusto ko lang po magkameron ng isa pang follow-up question kung maaari po. Dahil nakita ko nga po doon sa Aklat ng Kawikaan na ang sabi doon sa 1:4, 1:6 ba yun? At sa 6:20, anak ko, dinggin mo ang tayo ng iyong ina at ang utos tayo ng iyong ama at ang utos ng iyong ina. Nakita ko po doon na hindi lang doon tumutukoy sa ating ina at ama sa laman dito sa lupa. Ang nakita ko po doon ay meron tayong ama at ina sa langit. Kaya po, nililinaw ko sa inyo, Brother Eli, pasensya na po kayo
kung medyo talagang ako ay nag-follow up question pa, dahil yung pong lahat ng inyong sinambit na yon ay nabasa ko na rin at talaga pong naniniwala po ako doon. At kaya nga lang po ako nagtanong sa inyo ngayon, marami po akong talatang nakita na katulad nga po na nabuo nagkamiro po sa akin ng Panginoon na ang Panginoon nga ang siyang panganay. Siya ang Jerusalem sa langit na binubuo na sabi sa Hebrew ay yung kapulungan sa langit ng mga panganay kasama ang Panginoon Kristo. Siya ang nagkatawang tao at siya naman ang ulo ng iglesia. At tayong ang mga propeta at ang mga alagad at lahat ng kinasihan ng Espiritu Santo ngayon ay siya ang katawan, siya ang bumubuo ng iglesia. Kaya isang babae yon mula kay Kristo at ang mga kinasihan ng Espiritu Santo. Dahil ang babae, ang katawan ng lalaki. Ang ulo ng babae ay ang lalaki. At ang ulo ng nating mga lalaki ng iglesia ay si Kristo. Subalit ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Kaya po nakita ko na naging lalaki, bagamat lalaki si Kristo, ay siya po, ang kabuuan niya ay tayo na ang iglesia. At siya ang ulo. Pero pagharap niya sa Ama, siya ay babae. Pero pagharap niya sa atin, si lalaki, tayo babae. Kahit tayo lalaki. At tayo mga lalaki, pagharap natin sa ating asawa, kahit tayo babae kay Kristo, ang pagharap natin sa ating asawa, tayo lalaki. At ang babae ang ating katawan. Tama po ba yun? Kaya po, hindi na pasensya na po kayo kung medyo talagang pa, dahil talaga pong niresearch ko ito sa aking sarili sa pag-nais ko pong malaman talaga ang katotohanan sapagkat kaya nga po ayokong sumama sa iba't ibang sekta ng relihiyon sapagkat kung ang mga tanong kong ito nga hindi nila malilinawan na hindi po isa dalawa talata lamang ang aking pinagbabasihan. Katulad nga sinasabi ko sa aklat ng Kawikaan, marami na mayroon tinutukoy na ama't ina na sundin mo anak ko. Pero ang paniwala ko po doon, dadili kong tama, kaya nililinaw ko sa inyo, hindi po yung tumutukoy lang sa ating ama't ina sa laman, kundi meron tayong ama't ina sa langit. Nakatulad na sinambit ko sa inyo kanina, ang sabi po sa Genesis 1:26, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis at ating laman. Wala tayong nakikita ang ano paman. Ngayon, nung likhain nila ang tao, ay babae at lalaki. Sa makatuwid ng Diyos, pinubuo ng babae at lalaki. Ang Diyos ay isang pamilya. Mayroon tayong ama at mayroong ina sa langit. At tayong mga anak, tayo po yung tinatawag nating bumubuo mula kay Kristo, ang bumubuo ng Jerusalem sa langit. Kaya po, salamat po at kung maaari po, Dadeli, kung ito man hindi ko nahihiya din po ako na babalo ko yung inyong oras, ako po ba'y, kung hindi man ngayon sa isang buwan o sa pangalawang buwan, kung maaari, makakahingi po ba ako sa inyo ng oras na magkameron ng parang isang discussion, kung hindi man kalahati, isang oras sa mga gusto ko pong malinawan sa inyo. Kaya gusto ko rin pong lagi po akong nakikinig din sa inyo nung una dahil ang aking anak nga ay kasapi na at pati ang aking apo ay nakalam na rin dito, yung third ko. Ako po ang senior, kaya lang hindi ako gumagamit ng kandido makalalang senior. Siya po ang junior at yung aking third. Sige po kapatid na kandido, balik po kayo. At kahit na halimbawa, hindi kayo makarating ng kapalit doon sa inyong lugar, pwede naman kayong kumonekte para magkausap tayo uli. Tama po yung sinasabi nyo na meron tayong spiritual na ama, yung ama sa langit, at meron ding spiritual na ina, yun nga yung tipa na nanggaling sa langit, yung mga salita ng Diyos, kumakatawan po sa ina yan eh. Kasi yan pong salita ng Diyos, nanganganak yan eh. Ipinanganak kayo ng salita ng Diyos, sabi ng Apostol Pedro. Kumakatawan po yun sa ina ng mga Kristiyano. Para ring si Sarah, si Sarah, ina rin ng Kristiyano eh. Sa isang espiritual na kahulugan, si Sarah, ina ng mga Kristiyano. Basahin natin ng unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 6, Luz patuloy, ano? Nagaya ni Sarah na tumalima kay Abraham, na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon,
kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Kung meron tayong dapat makilalang ina, unang-una, yung tipan na Jerusalem na galing sa Jerusalem sa langit, siyang ina natin. Isa pang ina natin pwedeng i-consider, si Sarah na isang model na babaeng tumalima sa kanyang asawang si Abraham. Maliwanag po yan eh. Kayo ang mga anak niya ngayon, ni Sarah. Alam niyo po, meron pang ibang ina sa Biblia kapatid. Kung ina ang pag-usapan, meron pang ibang ina eh. Basahin natin ang mga ina natin, marami. Basahin natin yung Marcos, kapatid na Luz. Kapitulo 10, versikulo 39 o 29. 29. Sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na babae at mga ina at mga... Daan-daang ina. Daan-daang ina ang ina ng mga Kristiyano dahil ating ina. No? Pwedeng ina sa material na ina eh. Tatanggap ka, pag iniwan mo yung nanay mo dahil kay Kristo, tatanggap ka ng maka-100 ina. Ito, aral ni Kristo ito eh. Basahin natin ang 12 ng Mateo. Nangyari nga, nang nangangaral si Kristo, dumating yung kanyang ina at yung kanyang mga kapatid na nakatayo sa labas, ibig nilang siya'y makausap. May nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong kapatid nakatayo sa labas, ibig nilang makausap ka. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad. Sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit, siyang aking kapatid na lalaki, aking kapatid na babae, at ina. Imagine mo, no? Bukod kay Maria, may iba pa siyang ipinapakilalang ina. Sino yon? Yung gumaganap ng kalooban ng Ama sa langit. Para kilalanin kang ina ni Kristo. May ina talaga yun. Ang sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit, kapatid kong lalaki, kapatid kong babae at ina. Yun ang naging pananampalataya ng mga apostol. Si Apostol Pablo, mayroong mga sinasabing nanay niya eh. Basahin natin sa Roma. 16:13. 16:13. Batiin ninyo si Rufo na hinirang sa Panginoon at ang kanyang ina at akin. Paano naging ina niya yun? Si Rufo hintil. Ha? Batiin niyo si Rufo na hinirang sa Panginoon at ang kanyang ina at akin. Kung sino yung ina ni Rufo, ina rin ni Pablo. Ibig ba sabihin kapatid siya ni Rufo? Hindi. Kinikilala niya lang na ina, yung ina ni Rufo. Katuparan ng salita ni Kristo, ang sumusunod sa kalooban ng aking ama, babae at ina ko yan. Kaya dadami talaga ina natin. May ina na tayo sa lupa, may ina, kagaya ni Sarah, ina natin yun. No? May ina pa tayo sa langit. Yun nga yung representasyon nung tipan na nasa langit. Na yun nga yung aral o salita ng Diyos na dinala ni Kristo sa lupa. Kaya kapatid, tama naman po yung sinasabi nyo na meron tayong ina sa langit, meron tayong ama sa langit, o meron din tayong kapatid sa langit, si Kristo. Siya yung panganay, nasa langit siya ngayon. Tama po yung diwa na yun, wala namang pagtatalo ron. Tapos, yung sinasabi nyo, nalalangin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, yun po pag-usapan natin sa susunod, kapatid na kandido. Wala na po tayong oras. Islos,
Pasensya na kapatid na Candido ha. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Maganda ang naging paliwanag ni Brad Eli patungkol kay Kristo Jesus na siyang karunungan ng Diyos at sa alegorya ng dalawang babae na sina Sara at Agar na sumisimbolo sa dalawang tipan na ang konklusyon ni Pablo ay ang mga mananampalataya kay Kristo ay hindi mga anak ng alipin kundi mga anak ng malayang babae. Dahil dito, hindi sila dapat bumalik sa pagkaalipin ng kautusan, kundi mamuhay sa kalayaan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.